Kapatid, we are so blessed that our brethren and friends are here. Purihin ang Panginoon. Again, we are here in the port of offertory message para sa ating mga bagong kapatid. We will talk about giving. Amen. Amen. Glory to God. And this morning, our text will be found in Romans chapter 8, verses 31 to 32. In Amplified Version, it says here, purihin ang Panginoon. Nababasa niyo po ba mga kapatid? Medyo maliit. It says in Amplified Version, "What then shall we say to all these things? If God is for us, who can be successful against us? He who did not spare even his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things?" Purihin ang Panginoon. Ang sabi po sa Tagalog sa huling bahagi, kung ang sarili ng anak ay hindi na ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Purihin ang Panginoon. And our topic for today is a profound giving. Amen? The Father's radical love. A profound giving. Ano po bang ibig sabihin ng profound? Amen? Profound means very great, extreme, or intense. Para sa Tagalog, pambihira, malalim. Amen? Malalim na pagbibigay. Purihin ng Panginoon. And we know, sino po ba dito ang para sa Kanya, napakalalim na ng paraan niya ng pagbibigay and very extreme? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Napakalalim. Okay, purihin ng Panginoon. But again, this is different from our way of giving. Amen. Hindi natin ito matatapatan. That is why we use the word profound. That means extreme. Amen. Malalim. Amen. Na pagbibigay. In Romans chapter 8, mga kapatid, kung babasahin natin yung buong chapter, the context of this chapter is Paul is preaching to the early Christians. Amen. Purihin ng Panginoon. And Paul was trying to convince, amen, the Christians na kahit anong pagsubok na darating sa kanilang buhay, na kahit ano pa ang kanilang kakaharapin ng mga pagsubok, mga kapatid, ang pabor ng Panginoon ay laging nasa kanila. Amen. That's the context of the whole Romans chapter 8. Talagang kino-convince niya, huwag kayong manghina, huwag kayong magduda, amen, huwag kayong mapahinaan ng loob. Dahil walang makakapagpigil sa gawa ng Panginoon sa buhay ninyo. That is what Paul is trying to convince to the early Christians. Kasi ang mga early Christians that time, mga kapatid, parang tayo din. Nakikita na natin lahat ng biyaya. Naranasan na natin ang lahat ng mga pagpapala. And still, we are doubting. That's normal. Amen. Tao tayo. That's why Apostle Paul is trying to convince the Christians during that time. Amen. Kaya nga mga kapatid, in Romans chapter 8, verse 32, ang sabi doon ni Apostle Paul, that is his example to the brethren. Sabi niya, ayaw nyo pa ba talagang maniwala? Ano bang hindi kayang ibigay ng Panginoon at ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos kung ang sarili niyang anak binigay niya na para sa atin? Does it make sense, mga kapatid? Ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos kung ang kaisa-isa niyang anak ay ibinigay niya sa atin? Amen. Sino po ba ang mga naniniwala sa salitang ito? Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. And who is Jesus to the Father? Alamin natin, who is Jesus to the Father? We all know that Jesus is the Son of anak siya, kaisa-isang anak. In Matthew chapter 3, verse 17, ang sabi po dito, in Amplified Version, "And behold, a voice from heaven said," ito po ang Diyos Ama na nagsasalita, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased and delighted." This is how special Jesus is to the Father. Gano'n po ba ka-special sa inyong mga anak? Amen? Special na special. Amen. Ibibigay mo talaga ang buong buhay niyo para sa inyong mga anak. Amen? Kaya nga po tayo, talagang subsub sa paghahanap buhay because we want to give a better future to our children. Amen? Ganon natin kamahal ang ating mga anak. Gayon din ang dakilang Diyos, ang Diyos Ama. Amen? Ganon din niya kamahal ang kanyang anak. Amen? And just imagine kung anong naramdaman ng Ama
ang kanyang anak para sa atin. Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya this is what the text says, graciously give us all things. God the Father graciously gave. Ano ho ba ang ibig sabihin ng graciously gave or gracious giving? Amen? What God gives to us is not what we have given to God. Ang ibinigay niya sa atin ay hindi mga bagay na ibinigay natin sa Kanya. Amen? Kahit wala tayong paglilingkod sa Kanya. Kahit wala tayong ibigay na anumang handog o ikapo. Amen? Kahit hindi natin siya kilalanin. Ang Diyos, ibibigay niya pa rin ang biyaya sa atin. Amen? Kaya nga mga kapatid, ano po bang sabi dito? In Romans chapter 5 verse 8, it says here, but God clearly shows and proves, pinatunayan, His own love for us by the fact that while we are still sinners, Christ died for us. Naintindihan po ba natin ang talata na ito? While we are still sinners, Christ died for us. Kahit sa mga pagkakataon na hindi pa natin kilala ang Panginoon, pinili niya ng mamatay para sa atin. Amen? Kahit sa mga magiging anak at apo natin, sino na po ba dito ang mga lolo? It's the Lord. Amen? Purihin ng Panginoon. You are blessed that naabutan niyo pa ang mga apo. Amen? Kahit sa atin, kahit tayong mga bata-bata, kapag tayo magkaroon ng sariling pamilya, amen, magkaroon ng mga apo, mga anak, amen, sakop yun ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Amen. While we are still sinners, habang ang Panginoon namatay sa krus ng Kalbaryo. Sino po ba nakinig ng last prayer meeting? How many thorns are there in the thorns of crown of thorns? 70. Very good. Ang galing. Parang ready na kayo mag-exam. Praise the Lord. And how many slashes approximately Jesus received? 39. Depending. How many kilograms is the cross He carried? 139. 139 kilograms. What is the distance He walked while carrying the cross? 600 meters. Lahat ng mga paghihirap na yun, mga kapatid, tayo nagkakasala pa, ginawa niya na yun para sa atin. Hindi niya yung ginawa dahil hiningi natin. Amen? Praise God. Hindi niya yung ginawa dahil hiningi natin. Ginawa niya yun dahil sa pag-ibig niya sa atin. Thank you, Lord. And that is grace. We don't deserve all those sacrifices. Amen? But yet again, He willingly gave His life for us. Purihin ang Panginoon. And we are never deserving. Kahit anong paglilikod natin. Kahit 24/7 ka pa dito sa church. We are never deserving. Amen? Kahit ikaw lagi na mag-preach dito, we are never deserving. Because we keep on sinning. Minsan nga sa isip pa lang nagkakasala ka. Baka may nakita ka, pagkakita mo, penistime. Ano bang Tagalog ng penistime? Minaliit. Ano mo suot nito? Grabe yung suot nito, hindi bagay. Yellow, black, red. Ano kaya yun? Ano ba gano'n, ha? Kahit sa isip natin, nagkakasala tayo. Katotohanan. Even when we hear the word of God, tapos hindi mo pinapaniwalaan, that's sinning. Truly. And when we are doubting, that's also sinning. Minsan, kahit you are not aware, you are sinning. Truly. Kaya we are not deserving. Amen. That is why the grace of God is a huge blessing for us. Thank you, Lord. Amen. Panginoon. Kaya, because of the sacrifices of God, of Jesus, and because of the love of God, ano ba ang mga natanggap natin? Let us just recap. Number 1, kaligtasan. Amen. Salvation. Are we blessed that we receive salvation from the Lord? Ito ay bagay na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. But God gave His Son for us to be saved. Thank you, Lord. Amen. In Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so no one can boast. Hindi dahil sa gawa natin. This is because of God's grace. Ano pa natanggap natin? Because of the sacrifices of Jesus. Holy Spirit. Praise God. Kung naalala nyo ating nakaraan na devotion last Friday. Amen. Paano kaya yung buhay natin kung walang banal na Espiritu?
You know, if there's no Holy Spirit, there's no church. Truly. And there's no church. Paano ka magtitipon-tipon kung walang banal na spirito? Mag-aaway-aaway tayo dito because we will be having the different beliefs. Hindi tayo magtutugma sa isang paniniwala dahil walang banal na spirito na nangungusap sa atin. Amen? At maaari hindi tayo magkakasundo-sundo. Baka hindi nyo gusto yung mga katabi nyo ngayon kapag wala ang banal na spirito. Kaya mga sa... Because there's no love. There's no kindness. There's no understanding. Kaya ang laking bagay. Amen? Same with the testimonies earlier. Amen? Because of baptism, we receive the Holy Spirit. Glory to God. Kaya nagkaroon ng bautismo dahil may banal na dugo na naialay na. If there is no holy blood, amen, kahit mabautismo pa tayo ng ilang beses sa tubig, kahit lubid ka pa ng 2 hours, walang malilinis sa iyo, kapatid. That is just a representation to receive the cleansing from the blood of Christ. Amen? That's the gift of the Holy Spirit. We receive the Holy Spirit. What else, mga kapatid? Amen? We receive answer to our prayers. Amen? Alam niyo, mga kapatid, ang pagkapako ng Panginoon sa krus, hindi lang yan para sa ating kaligtasan. Though salvation is the thing that we needed most. Kung okay ka na sa salvation, okay na ang buhay mo eh. Amen? Kahit ano pa mangyari dito, mga kapatid. Kung secured ang kaligtasan natin sa langit, much better. But again, God shows His love and grace through answering our prayers. Amen? Kaya tayo matyaga sa panalangin. Amen? Sino po ba lagi dito ang kasama namin sa morning devotion? The Lord. Amen? Totoo po ang mga patotoo kanina. That is one of the distinct culture in the church. Ang church ito ay very powerful by God's grace. Thank you, Lord. And the church is united in praying. Kaya makikita ninyo talagang, even the church leaders, kahit alam natin na sila ang pinaka-puspos, we still pray for them. Because we believe the power of the prayer. Amen. Gayon din sa lahat ng ating mga kahilingan. Amen? We receive all this salvation, the Holy Spirit, and answers all our prayers. And as a recipients of God's grace, amen? As a recipients of God's grace, what should be our response? What should be our response? Ngayong natanggap natin ang mga biyaya na ito. Mga kapatid, it is not what happened to Jesus on the cross, amen, is a demonstration on how we should live our life as a Christian. Hindi lang yung ginawa ng Panginoon para makita natin, namatay ang Panginoon para sa atin. Hindi lang yun para paniwalaan natin at para makita lang. It is also a demonstration on how we should live our lives. Amen? Because Jesus, first of all, loved the Father. Mahal na mahal niya ang kanyang Ama. And He obeyed His Father. Tayo din, mga kapatid, we should love and obey the Lord. Amen? That is a demonstration on what we should do. Amen? Kung ano ang dapat natin gawin. We should love and obey our Christ. Amen? We receive God's grace because of God's goodness. Amen? And also because of the love and the obedience of Jesus to His Father. Kaya tayo nakakaranas ng biyaya, unang-una dahil sa pagmamahal at pagsunod ni Jesus. Amen. Kung hindi niya ginawa yun, wala tayong matatanggap na anumang biyaya. Amen? Purihin ng Panginoon. It says in John chapter 6 verse 38, "For I have come down from heaven, not to do my own will, but to do the will of Him who sent me." Amen. Love and obedience are inseparable. Hindi mo pwede sabihin na mahal mo ang Panginoon na hindi ka sumusunod sa Kanya. Amen? Hindi mo pwede ipagsigawan na I love you, Lord, I love you, Lord. Hindi mo rin pwede ipamahagi. Kapatid, mahal ka ng Panginoon, Jesus loves you, pero ikaw mismo wala kang pagsunod. Amen? You are lying to yourself. Amen? Kaya mga kapatid, love and obedience are inseparable. Purihin ng Panginoon. In 1 Peter chapter 1 verse 14, it says here, "Live as obedient children of God. Do not be conformed to the evil desires which govern your ignorance before you knew the requirements and transforming power of the good news
regarding salvation. Amen. Huwag na natin balikan yung mga dati nating ginagawa. Ngayon na naliwanagan na tayo, ngayon na nalaman na natin ang katotohanan, what should be our response? Amen. Love and obedience. Amen. Obedience is not something that can be used to obtain grace. Amen. You are not obeying to obtain grace. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod para matanggap mo yung biyaya. Hindi. Sumusunod ka dahil natanggap mo na yung biyaya. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya, we can show love and obedience. One of the ways to show love and obedience is through giving. When you love God, you know how to give offering. Magpasalamat sa Panginoon. Amen. When you obey the Lord, you know how to tithe. Amen. Mapapagtagumpayan ang pag-ikapo. Okay, that's not easy to do. Lalo na kung hindi pagbuo ang tiwala. Lalo na kung iniisip. Just like what our sister said earlier sa ating interview, amen, sa ating couch talk, huwag mahalin ang salapi. That's the trap of the enemy. Amen. Huwag mahalin ang salapi. Tignan niyo po ang mga kapatid na nag-iika po. Amen. Hindi naman sinasabi masagana ang buhay, pero may kapayapaan sa puso. Praise the Lord! Because you know that you are doing God's will. Amen. And through giving, mga kapatid, we can show our love and obedience. Just like the Father who gave His one and only. Amen. Imagine, tayo 10% struggle pa. Mahirap, hirap. Ang hirap, ang laki ng 10%. Laki. Hallelujah. Pero ang Diyos, hindi niya pinagkait ang kanyang anak. Thank you, Lord. Wala na masihigit pa sa sakripisyo ng Diyos sa pagbibigay niya sa ating bugtong na anak. Hindi siya nagdalawang isip. Amen. That's because His love for us is genuine. Totoo kasi yung pag-ibig niya sa atin. Amen. And Jesus willingly gave His life for us. Amen. We give because He first gave. Amen. We give because He provided for us. Wala naman tayong maibibigay na hindi nanggaling sa Kanya. Amen. Amen. We give because He is good. Amen. If you know that the Lord is good, giving is a response, is an automatic response for us. We give because He showed us grace and mercy. Kaya tayo nagbibigay, mga kapatid, para yung mga pagpapalang inihandog natin, maabot din sa iba. Amen. Amen. Para makaranas din ang mga hindi pa mananampalataya ng pagpapala ng Diyos. Amen. Just like what is happening sa Home Free. Sa mga mumunti nating paghandog, they are experiencing also the grace and mercy of the Lord. And we have part of that, mga kapatid, sa ating mga pagbibigay. Purihin ang Panginoon. We give because we love God. Do we love God? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. We give because He is true to His words. Amen. Amen. And we give because we worship God. Amen. Again, giving is an act of worship. Amen. Hindi lang yung pag-aawat sa praise and worship ang worship. Amen. Hindi lang yung pagtungtong dito ang worship. Hindi lang ang pagluhod at panalangin ang worship. Giving is a worship. Act of worship. Maraming aspeto ang giving. Ang buhay natin, ang oras natin, ang lakas natin. And all what we can offer. Amen? Purihin ng Panginoon. Giving is a response of what we has done to us. It is actually the least we can do. Actually, kung tutuusin, mga kapatid, kung titignan din natin yung mga manggagawa na nagbigay ng buhay, itong ganitong, the way we do this, it's easier. It's the easiest, actually. Ang binibigay natin, galing din naman sa Panginoon. Amen. Eh, yung mga manggagawa, binigay nilang buhay nila. Amen. Our beloved Sister Billy, ang taas ng posisyon na sa nursing. Sabi ko nga sa kanya, hindi kami nakaranas ng pareho kaming nandun sa ganong kalagayan sa pagtatrabaho. Dahil nung nagtalaga siya, doon ako binayaan ng Diyos ng role na gusto kong hinihiling. Amen. He has the purpose. Kaya mga kapatid, it is the least that we can do. Amen? It's the least that we can do. Tayo na po yung magtatapos. In our text, I will read it again, mga kapatid. In Romans chapter 8, verses 31 to 32, it says here, ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito,
masasabi nating panig sa atin ang Diyos. Amen? At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Amen. Amen. He who did not spare even His own Son. He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Amen. Purihin ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Amen. At wawakasan ko po ito sa katanungan, mga kapatid. You can answer this by heart or sa inyong puso, mga kapatid. Kung ang Diyos ibinigay na ang lahat para sa atin, kung ang Diyos ibinigay na ang lahat para sa atin, ano ang bagay na hindi natin kayang ibigay sa Diyos? Anong bagay hindi natin kayang ibigay? If the one who gave us life, gave us everything. Hindi nga lang buhay eh. Pati yung kaligtasan ng buhay mo, ibinigay niya. Ano ang bagay na hindi natin ibibigay sa Kanya? Ano ang bagay na hindi natin kayang ibigay sa Kanya? Amen. Let us reflect on this question. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay lahat ay tumayo. Let us all stand. And we encourage everyone to give their tithes and offering. Purihin ang Panginoon. Let's sing. Let's give with joy in our hearts. Glory to